Hello guys! Ngayon naman ay mag-i-install tayo ng Frappe Framework version 16. So, transform natin ang yung business from manual into digital. Okay. So, itong paraan na to ng pag-install ay gagawin natin na sa local machine nyo lang, sa laptop nyo or sa desktop nyo, local machine. So, para maka-umpisa kayo kagad. So, let's start. Okay, bago tayo mag-umpisa, so ito na yung website ko, bagong mukha ng website. Simple lang. So, ito yung mga ginagawa ko ngayon. Tinutulungan ko ang mga SMEs para mag-setup ng system, ERP na kagaya ng ERP Next, and then i-automate yung kanilang mga processes sa pamamagitan ng platform na to, Frappe Framework, which is ERP Next is built on top of ERP Next. So, nandun tayo sa pinaka foundation ni ERP Next. Dun muna tayo sa level na yun. Saka tayo pupunta kay ERP Next. Pero sa ngayon, i-install natin ay si Frappe Framework. Ito yung bagong post ko na ginawa sa website ko na to. Bagong post ditong stop using Excel and Google Forms. Install Frappe Framework and transform your business. So, sa post na yan sundan natin. So, dito, in-explain ko kung ano yung, okay, scroll down. Basahin nyo na lang yung profile ko. And then, ito yung mga ino-offer kong services. And then, okay, ito yung post ko. So, tingnan natin. Ito yung title. So, yan. Tingnan nyo yan. Ito yung post ko. This is about transforming yung business into from manual to digital. Karamihan ay Excel sheet or spreadsheet ang ginagamit. But may limitation ang lahat ng to. So, kung ikaw ay manager, supervisor, business owners, or nasa operation ka, minsan maka-encounter ka na very limited ang pwede mong gawin sa Excel. And then, lalo na kung minsan ginagawa mo is nagka-capture ka ng data through Google Forms, and then Google Forms papunta din sa Google Sheet. And then, pag nasa Google Sheet na, yun yung mga capturing list of informations. Pero ang problema is napaka-limited. Pero paano kung gusto mong mangyari ay mas flexible ka, mas massive ang data na pwede mong i-input na hindi ka magkakaroon ng problema sa paghang, sa Google Sheet, ang Excel, habang tumatagal yung data, pag napitan ng taon, bagal na siya. So, yun yung mga limitation niya. Hindi kasi siya design ng mga application na to na kagaya ng mga spreadsheets, hindi siya design for massive data. Okay? Wala kang historical data na ma-accumulate sa kanya. Pag nagbagal ka na or hindi na maganda yung performance, mag-create ka na lang ng panibagong Excel file or parang i-chop-chop mo yung data per year or per month pag madami na. Pero dito, ginawa natin, sa gagawin natin na to, mag-set up tayo ng framework, which is si Frappe framework na kung saan yan ang foundation ni ERP Next. So, ito yung smarter way para gawing centralize ang operation ng business niya, centralized yung system. So, yan, basahin nyo na lang yan. And then, pero ang focus natin ngayong gabi ay mag-install tayo nito. Kung paano mag-install ng Frappe framework sa local machine ninyo. Kumbaga, para maka-start kayo kagad, then install nyo na kagad sa local machine ninyo. And then, sa pag-install natin ito, kailangan natin ng WSL. Okay? Windows Subsystem for Linux. Ibig sabihin WSL for Windows PC. So, para magawa natin yan, so open natin yung command prompt. Ito, command prompt. And then, type natin tong, sundan na lang natin itong tutorial na to. Dahil ready na yan, copy-paste ka na lang. And then, okay. Now, pag hindi ganyan kaparehas yung resulta ng pag-command nyo nitong WSL-list-online, kailangan nyo lang i-update yung WSL ninyo. Okay, so, paarap din yan, WSL-update. Then, enter.
So, mag-update yan kung hindi pa siya updated, hindi pa recent version. So, mag-update siya. Pero pag updated na yan, kagaya ito sa akin, updated na siya. So, checking for updates and then the most recent version for Windows, Ibsen, for Linux is already installed. Okay, so, isa na kasi. So, hindi na siya nag-update. Pero, kapag hindi pa yan updated sa'yo, mag-update yan. So, ngayon na meron na tayo, nakita na natin. Ang kailangan lang naman natin dito yung Windows, kailangan natin yung Ubuntu na 24.04. Okay, so, yan. Next, gawin natin to. So, copy. Then, paste. So, ngayon nag-download na siya ng WSL for Linux. WSL ng Ubuntu distribution. So, ano na siya. So, yan. Hintayin muna natin. Download yan. And then, pagkatapos yan, mag-install siya. So, ganito yung magiging itsura niya later on. Okay. Kapag hindi pa naka-install yung WSL ninyo sa Windows PC ninyo, pag nag-command ka ng WSL, may error siyang lalabas na kung saan sabihin niya na hindi naka-install yung WSL. So, kasi normally kapag pumunta sa command prompt, pag type mo ng WSL then enter, lalabas na kaagad yung magbo-boot na yung WSL. So, yung pag pumasok na yun doon, pag nag-boot na siya, magbabago yung command prompt mo. So, nandun ka na sa loob ng subsystem, Linux subsystem. So, mamaya, makikita niya. So, hintayin muna natin tumatapos. So, nag-download. Katapos pag-download, mag-install na siya. Ito yung kailangan nating distribution, yung Ubuntu 24.04 dahil ito yung kailangan natin doon sa version 16 ng Frappe framework. So, yung requirements niya para wala ka nang masyadong kailangan pang i-install. Kasi default na yung mga requirements dun, kagaya ng MariaDB, kagaya ng mga Python, dependencies. Default na yung mga nandun sa loob ni 24.04. Kung wala ka nang intindihin pang mga iba pang kailangan i-add. So, okay, ngayon, nag-ask na siya ng Unix user. Kumbaga, ito yung user sa loob nung subsystem sa loob ng Linux. Kumbaga, dito kasi pag nag-install ka nitong WSL, parang niraran mo yung Linux side by side kasama ni Windows. So parang mayroon kang Linux na tumatakbo kasabay ni Windows. So para side by side silang tumatakbo. So, okay. Now, ang tinatanong niya dito is username para dun sa Linux. Okay. Sabihin ko dito, ang maging username ko is GMC. Right? So, enter. Sa password, naghanap siya ng password. So, yan ang magiging username ko kay Linux pag nag-login ako. Okay? Okay, now, pasok ko yung password. Successfully. So, mapapansin, nagbago yung command prompt ko. Nangyari dito, GMC at desktop. Iba na yung file path. Okay, magkaiba na siya. Bakit? Yung command prompt niya mismo, yung path na yan, magkaiba. Bakit? Kasi nandun ako sa loob ng subsystem. Nasa loob na ako ng Linux. Wala na ako kay Windows. Nasa loob na ako ni Linux. Yan. So, next is mag-install na tayo ng server. Gagawin na natin, set up na natin yung PC natin na to as a server na siya. So, check muna natin yung time zone. Kung parehas yung time zone natin. Actually, check muna natin day. Pag click mo yan, makikita mo dito 7:54 PDT. Iba yung natin, iba yung time zone. Iba yung time zone na yan. So, check natin, run natin yung set ng time zone sa Asia, Manila kasi dito sa Pilipinas ito yung ating time zone. Enter. Okay, authenticated. So, kailangan ng
tawag dito, mas higher privilege. Authentication required in the okay. Sudo. Okay. Yung password ko. Yan. So, date. Check natin ulit yung time zone natin. Yan na talaga ang tama. Ngayon, ang oras ngayon ay alas 10:53. Okay, 22:53, 40 seconds. Yun ang time talaga. Ngayon na nare-record ko to. So, yan. So, tama na yung time zone natin. Now, next is, dapat hindi maging-resulta. So, yan. The next is update natin yung Linux natin. Okay, yung system. Copy. Kasi natin, bago tayo mag-proceed sa mga installation na gagawin natin, ay kailangan muna ma-update natin tong system natin, yung Linux muna, yung Linux system natin. Ubuntu 2.04. Okay. Update. Yan, copy-paste ka na lang dyan. Para mag-install. Para sa pag-install mo. So, pinadali. So, hintay lang. And then, copy ulit. Then, paste. Okay. Okay, habang naghihintay tayo dyan. Right. So, hangga't very ano to, raw. So, hindi ako magka-cut. Medyo mahaba pero at least makikita nyo yung process. So, recorded lahat ng ano. May mga error man, capture yun. At least pag na-encounter nyo, kung paano ko sinulusyonan is papakita kung paano sinulusyonan. Okay. Siguro kailangan natin yan, kailangan. Tapos na, next, ang upgrade. So, pagkatapos ng upgrade, next is mag-create tayo ng user. So, itong Frappe na to na user is kahit ito lang pinili kong pangalan. Okay, pero kahit anong pangalan ilagay mo, pwede. Okay, is user-defined username. So, yan lang ang hindi naman kailangan na ano, I mean, kahit anong ilagay mo. So, pangalan mo or pangalan ng aso mo or whatever. It's user-defined. So, yan ang napili ko. So, add user and then password. User na yan. Yung user na yan ay yan yung gagamitin natin para i-install yung yan kasi yung magiging user ni Frappe Framework. Okay? Yun ang main user ng system. Okay? Enter ko lang yan. Pero kung gusto mo maglagay ng pangalan, lagay mo. Pero ako, ayos na yan. Enter lang ako dyan and then enter ulit para sa yes. Okay, added na. Next is, so yan na, nakakreate na tayo ng user. Next is, kailangan ng user na to ay i-add sa administrators group. Sa sudo group, ibig sabihin, and then sa part ng administrator. Okay, so, yan. Oops, permission denied. Ang ibig sabihin yan, kailangan naka-sudo. Okay. Alright. Okay, next is switch user. So, ibig sabihin nito, mag-switch ka ng user, punta ka sa home, and then, ng Frappe user. Maghanap siya ng password. So, ang password na to ay si Frappe. So, yung in-input natin kanina na password para kay Frappe,
Yun ang enter natin dyan. So, okay, nag-shift na siya sa Frappe. Kanina, nasa GMC. Ito yung ginagamit kong username talaga nung nag-login ako. Pero, dahil nag-switch ako into user, ito switch user, and then, sa home, yung home directory, yung dash na yan, ibig sabihin is, punta ako sa home. Yun, dun ang target ko. Pag nag-switch ng user ako, ang target ko na puntahan or directory na default is home. So, Frappe. Napansin mo dito, nag-change na siya into Frappe. Hindi na sa GMC, kundi nasa Frappe na ako. Alright? So, and then, yung tilde na yan, yung parang, parang dash na, tilde tawag dyan eh. Doon na yan. So, ibig sabihin nasa home ako. Home directory. So, yan. Next is, so, yan. Install na tayo ng mga packages, mga kailanganin, ng mga dependency ni Frappy Framework para ah, para ma-install yung ibang mga mga software. So, ito kailangan to. Copy, then right click. Yes. Okay. Password ni Frappe. Enter. Enter natin password ni Frappe. Okay. Now, install na siya. Okay, next is check natin kung successfully installed. Okay, dapat yun ang resulta. Which is yes. Sunod is yung curl. So, copy. Fine. Check natin kung na-install si curl. Fine. Installed siya. Okay. Next is, pagkatapos ng curl, ay punta tayo kay Python. Kay Python na tayo. So, isa ito sa kailangan ni Frappe Framework. Yan. Easy install. Di ba? Copy paste. Sa marunong kang mag-follow sa instruction, posibleng hindi mo ito magawa. Yung mga screenshot na to na nandito ay yan yung dapat makita mo at the end. Ito yung starting. Ito yung ending. So at least makikita mo yung mga command na ginamit ko. Tapos hindi mo kasi makokopya yan, kaya nilagay ko pa rin yung command dyan sa outside from the outside the screenshot para copy mo and paste. Madali. Yan. Sa expected na output dapat ganito. So ito na yung susunod na command natin. So copy. Okay. Tapos na sunod, yan siya. Paste. Okay. Next. Next is, check natin yung version. Alright. Successfully installed. Next. CD tilde, ibig sabihin nun, pupunta ako sa home. Nasa home na ako, pero kung in case na nasa labas kayo, hindi wala kayo sa home, hindi, halos hindi naman nagbabago yan eh, kasi nasa home na ako. Pero anyway, para makita nyo lang, hindi nagbago, yan. So, ganyan yung magiging resulta. And then, pag nasa home na ni Frappe, then, sunod na is ito, curl. May i-install tayong yung AUV package, yung package manager. So, enter and paste. Let's wait for a while. Voila. Okay, now copy, paste. All right. Next is, okay, UV. One. Okay, right click, copy. Okay. Yan. Install tayo.
Alright. So, next is, tingnan natin yung version, kung successful yung installation and kung tumatakbo to verify. Next P. Nangyari. Saan tayo? UV version. UV dash version. Okay, UV dash. Dito tayo kanina. UV dash version. Okay. Ito yung sunod natin. Command. Copy and then paste. Alright. Python 3 installed. Right. Next, install tayo ng other required packages. So, copy, paste. Alright, pwede installed. So, next is mag-install tayo ng mga iba pang libraries na dependency ni ano ba yung ginawa ko? Right click, copy, and paste. Right. Alright. So, next is another libraries. Kailanganin. Alright. So, next. Another libraries ito. Right. Okay. Redis. Ito yung caching server. Dependency ito ni Pape framework. Okay, next is check natin si Redis kung tumatakbo. Copy. Paste. Fine. Tatakbo siya. Next is kailangan natin 'tong library na 'to para i-download. I-download natin yung library na 'yan. Kailangan dependency din 'yan ni Shopee Framework sa mga reporting, PDF. Para makapag-generate siya ng mga PDF. Okay, next, install na natin yung dinownload natin na yun. Copy, and then alright. So, may error. Kaparehas nito. Continue lang. So, copy. Fix nyo yung error na yun. Additional. Yes, enter lang. Yes. Yes. Right. So, please continue. Continue natin. Ulitin natin itong copy. Right. So, next is tingnan natin kung install sige yung Redis install correctly at saka yung libraries na to.
Alright. So, actually, kailangan ko 'tong i-correct, hindi 'to Redis. Dapat ang i-check nito ay ayusin natin 'yan. Mamaya, later ayusin ko na 'yan, pero ito 'yan. So, isa, yan. Number 3 is database. Database, copy, database server. Dependency yan ni Airpinax. Diyan sinisave yung lahat ng data. Lahat ng transaction nandyan. So, okay. Ito ay for local use. Hindi ito for production. Although, pwede mo itong gamitin kahit sa local lang sa inyo. Pwede mo share ito sa, ano na to eh, parang server na din yung laptop nyo eh, or yung desktop nyo eh. Pwede nila siyang magamit sa operation, pero hindi siya pwede na, hindi siya ganun, hindi siya secured. Kasi wala ba ditong nakaset up na security measures para maging secure yung transfer ng data sa network. Kasi walang SSL, walang ibang way to, okay, now, version, tumatakbo na siya. So, check natin kung tumatakbo si MySQL. So, fine. So, next is MySQL installation. Kumbaga, copy, copy, paste. Yan, dito, sundan lang tong, anong to, prompt na to. So, enter. Enter lang ako dyan. Yan, socket Unix authentication, yes. Change password, yes. Okay, password, database password to Mamaya later on, gagamitin mo tong user password na to, root password, kung nag-install pag nag-create ka ng site. Okay, so yan. Mamaya, ano natin yan. So, remove anonymous user, yes. Enter lang. Disallow login user, yes. Enter lang. So, remove test database, yes. Enter lang. Reload, yes. Okay. So, yan. Oh, click ko pala yung image. Okay. So, MySQL installation. Next. Okay. Now, yung configuration ni MariaDB, kailangan nating mag-add ng configuration. Copy, paste. Yan. So, mag-add tayo ng configuration sa kanya. Itong block na to, yung naka-red na yan. So, yan. Kopyahin lang natin to. Copy na yung configuration na yan. Copy. Then, punta ka dito sa baba. Okay. Paste. Voila. Enter. Yung ginawa ko doon, Control X, press Y, tapos enter. Okay, delete na nga para so for example, inedit ko. Kunwari, Control X, yan. And then Y, kasi yes, itong yes na to. Y. And then, ito na yung file name niya. Enter na lang. Para save. Yan. Okay. And then, restart natin yung service ni MariaDB or yung database server. Right. Next. Node.js, mag-isa naman tayo ng mga iba pang mga dependency. So, nasa home ka na, kahit na hindi mo na yan gawin, pero gawin natin. Pansinin mo, hindi wala na babago yan eh. Okay. And then next, ay
Install natin 'to. Ba't mali yung nilagay ko dito, install mo ready with server. Okay, ayusin ko yan. Pero proceed na tayo dito, curl. May i-download tayo ng NVM node na to, package manager. Okay, copy, paste. Okay. Alright. So, ang resulta, may dala niyo na screenshot na yan. Okay. Next is copy, then paste. Fine. May resulta niya. Now, yung NVM na dinownload na yon kanina ay i-run na natin, install na natin siya. Fine. Okay, next. Gagamitin na natin yung NVM na yon. Siyang gagawin natin default. Right? Okay. Ito yung resulta. Next. So, ito. Check node version correctly. Ito dapat yung ano. So, check natin yung node version kung tumatakbo. Change ko tong ano, dito, vlog na to. Okay. Anyway. Node dash version. Dapat parehas niyan. Alabas. Okay. Good. Next is Node Package Manager. Install tayo ng Node Package Manager. Okay. May mga installation na medyo matagal, pero hintay-hintay lang. Matatapos din. So, ang objective natin ito is magamit nyo kaagad. Kahit nasa laptop nyo lang or sa PC nyo lang. Kung natanong mo kung anong specs, kahit kung may 4 GB ka na RAM ng laptop mo and at least quad core processor, may storage ka lang na sapat na additional. Consume lang, mamaliit lang naman to, pero alat ka lang ng mga 5 GB or 10 GB space para pag nag-install ka nito. Pero hindi nyo na magagamit yung lahat. Maka-start ka ng mag-test or mag-explore. Hindi mo na kailangan maghintay pa ng expert para maumpisahan mo yung pag-explore mo. Pero kung seseryosohin mo na talaga na set up ng for enterprise, para sa business na talaga, and kailangan mo na may concrete ka na disaster recovery, in case na magkaroon ng problema, redundancy, kailangan mo na ng SSL, secured na yan transmission ng data sa network ninyo, or kung gusto mong i-access yan system sa kahit saan,
So, kailangan mo na mas proper setup, which is yun, complicated na. Kailangan mo na talaga ng expert na, which is, pwede mo akong kontakin. Kailangan mo yan. So, okay, next is sudo npm y. Okay, so yan yung huli natin commands. Ito yon. So, next is, punta tayo dun sa, lagi kong nag-click yung npm search and diba? Git install npm y. Okay, yan. So, check natin kung tumatakbo si npm. Verify lang natin. Awesome. Yarn. Isa ito sa dependency din. Maraming dependency si Frappy framework. Maraming dependency software. So, kailangan talaga siyang ma-properly install kasi it's a combination of several software na kung saan nakatagni-tagni siya. Okay. Now, next, npm. Okay, yarn. Okay, tingnan natin kung tumatakbo si yarn. Awesome. Okay, initialize na tayo ng Frappe. Install na tayo Frappe Bench, yung tools na kailangan ng Frappe framework. Alright. So, ngayon, yung mga in-install natin kanina mga dependency, ginagamit na natin yun, si UV. Yeah, in-execute na natin siya. So, yan, ang itsura. So, okay, tingnan natin kung tumatakbo si Bench. Awesome. Alright. Initialize na tayo, Frappe. So, nandiyan naman tayo sa home. So, execute na natin ito. Siguro na sa home naman tayo. Okay, bench. Mag-initialize na tayo si Frappe framework na mismo. Version 16. Ano natin. Initialize na tayo. Copy. Yun. Na-clone na yan. Dina-download na galing sa repository. Papunta din sa local machine mo. Diyan na mismo sa laptop. Or sa desktop mo. Or server mo. I mean, dahil ito ay local, maaaring sa desktop mo din install. Sa desktop lang talaga. WSL lang, sa laptop mo. Okay. Kung mapansin mo, nag-execute yung yarn, nag-execute yung different dependencies na program dahil kinocall dito sa initialization. So, kaya dapat properly install yung mga dependencies bago makarating dito.
Kaya talaga dapat sunod-sunod yan. Hindi ka pwedeng makaskip. Yan, successfully bench, Frappy bench na initialized. So, successful na siya. So, importante yung mga indicator na yan na successful talaga siya. Para masiguro mo na maayos. Okay, next is yan. Kailangan tayong pumunta din sa Frappy Bench na folder. Kasi once na nag-initiate tayo ng ano, nag-initiate tayo ng nag-initialize yung command na to, nag-create yan ng folder na Frappy Bench. Okay, ls. So, ito yung Frappy Bench na folder. Okay? So, ngayon, papasok tayo din sa Frappy Bench na folder. Ito yung ibig sabihin nito. So, copy, and then, nasa loob na tayo ng Frappy Bench. Okay. Now, pag nasa loob na tayo ng folder na yan, kasi may mga command na hindi, yung mga succeeding commands, kailangan ay nasa loob niyan. So, importante yung order na to. So, ito naman ay kailangan permissions. Kailangan kasi may proper permission yung folder na yan. So, yan yung dapat na permission. Execute na yan, dapat ganyan yung result. Okay. Next is create na tayo ng local site. Ito na yung website na mismo na i-create natin. Ito na yung system na pwede mo na mo browse. So, yun na yan. So, site ang create. Na-install na lahat na-install na yung framework. Na-install na yung mga dependencies, mga components, and then pati yung framework na install na. Ngayon, install naman natin sa site, kumbaga mag-create na ito ng site na base from the framework. So, basta ito na yung front end na to. Okay. Copy. Yung sa site na to, ito lang pinili kong pangalan, frappysite.local. Pwede yung pangalanan niya ng yung official site nyo talaga. Ano man yung pangalan mo na yourcompany.com. Ayan. Or kung local site din lang naman yan dito, just sa inyo, or site.local or whatever na ilagay mong pangalan. Nasa inyo yan. Pero point is, ito na yung pag-create ng site na to. Okay, so enter. Ito na yung sinasabi ko kanina, root password. So, yung MySQL, ibig sabihin yung MariaDB na sinet up natin kanina, yung root doon, enter, root password. Okay. And then the password. So ngayon, nagbi-build na siya ng in-update niya na yung Doctor, sabihin yung database, yung template noon, binibuild niya. Yung template na nanggaling doon sa framework kay Frappy Framework. Ngayon naman, tinatanong niya na ano yung magiging administrator's password pag nag-login dun sa website. Okay. Or dun sa front end. Okay, so password. Natin yung password natin. Anong password ilagay mo dyan? Ganyan. So ngayon, nag-build na siya. Na-build na yung front end. Pero, yun. Next is, okay, sa process na to, yan, number 7 na tayo. So, set up na yung site to run automatically.
WSL on boot on WSL boot kasi dapat automatic na mag-run na siya once na na inopen natin si WSL. Kasi kapag hindi naka-open si WSL, hindi ito tatakbo. Kung hindi rin natin ito sinet up, itong part na to, kailangan mo pang i-run manually si Frappy framework pag pagkatapos mong pumasok sa WSL. So, ang objective nito ay kaya gagawin natin na siyang automatically na mag-run na siya para pag-on mo lang, pag-boot mo lang ni WSL, pag command mong WSL sa window sa command prompt, pag nag-boot na yun or nag-shift na yung command prompt dun sa pag nag-change na sa ganito, yung command prompt, pasok na siya kaagad. Pwede mo na siyang browse. Okay, later on, ano natin yan. So, ngayon, schedulers, gawin na natin tong scheduler, copy, paste. Okay, enable. Yan, magiging resulta. So, next, copy, fine, awesome. Okay, then set up service. So, dahil ito mahaba kasi minsan may mga list. So, dito, yung first occurrence niya ng command na nilagay ko. So, at least nakikita niyo yung command. And then, ito yung last, dapat ganito yung magiging tsura. Dapat walang error or something after ng installation niyo. All right, we're done. Finish service. Let's see. Okay, Ansible. Okay, next is again. Okay, Ansible. Next is ito. Lagay natin sa path yung okay. Next, sa next command. Parang yung sineset up mo yan siya dito na maging production setup siya, service para automatic na yung run na siya. All right. Awesome. Itsura niya. So, next is Nginx. Ito yung web service. So, natin siya. Alright. Yes. Yes mo lang. Okay. Next is restart mo na yung lahat ng service.
Alright. So, next is restart mo yung lahat ng tingnan natin yung status ng lahat ng services kung tumatakbo. Okay. Now, kung mapapansin natin dito, wala siyang lumabas. Okay. So, kung hindi lumabas yung mga statuses, okay, kagaya nito, so, pag hindi siya lumabas, then, tingnan natin to command. Tingnan. So, wala. Ito yung itsura niya. So, ito yung susunod na gagawin natin. Set up natin to. Copy. Right. Okay. Ito yung itsura. Next is alright. Then, itsura. So, and then update natin yung service na to. Supervisor control. Okay, now, dapat parehas na parehas yun ang magiging resulta. So, restart natin lahat ng services. Supervisor. Alright. So, ganun yung itsura niyo. Then, pag inulit natin yon ng supervisor, check natin ulit. Awesome. Okay. Takbo siya. Up na siya lahat. Awesome. Now, set up na natin enable na natin yung scheduler service. Tapos na tayo. Tapos na. Okay, fine. Now, pause. Dapat, pag pumunta tayo sa localhost, ito na yung makikita natin. Okay? WSL. Punta tayo. Tingnan natin. Let's do it. Local host. Awesome. Working. Yahoo! Pag lumabas na to, ito yung password. Okay? And then, yung sinet up mo doon sa administrator's password. Login. Awesome. Okay, never. So, welcome to English. Okay, Philippines. Then, okay, Jerry. Conrado. Okay. Conrado Jerry at gmail.com. Yan. Initial password para sa kanya. So, okay. Complete setup. Tada! Framework ka na. So, ano ang pwede mong gawin pag nandito ka na dito? So, makapili ka na mag-build, animation, website, printing system. So, pwede ka na mag-build ng application dito. Okay. Sa next time na ipapakita ko sa inyo ay kung paano na gumawa ng application dyan sa loob niyan. Na instead na Excel ang gagamitin mo para mag-capture ng data, dito ka na magka-capture ng data. Unlimited ang power na take advantage mo dito. Compare, free pa. Yung kailangan ng license, flexible, makakapag-build ka ng anumang gusto mong application para sa business mo or para yan sa task o sa pag-manage mo na hindi ka limited pagdating sa flexibility at saka dun sa gaano karaming data. So yan ang next na gagawin natin after nito. So yan lang sa ngayon.
'Pag na-reach mo na 'tong stage na 'to, so congratulations, nagawa mong ma-install and, puwede ka ng mag-start mag-build ng application. So, 'yan next na gagawin natin. So, 'yan muna sa ngayon. Thank you. God bless.